okay to be wrong, but you have to be right. Salamat. Parang hindi ko kaya yung katanungan mo. Kasi dito yung mga post natin, baka mabawasan tayo ng 1.5 dito siya. Pero ako naman, thank you Lord lang talaga na, kaya nga sinabi ko diba, orchestrated talaga yung buhay natin ni Lord. Kasi nung bata pa lang ako, nasanay na talaga ako na parang pagtawanan kami sa bahay, parang hindi big deal sa amin, hindi kami na-hurt. Kasi parang sa bahay, joke-joke lang kami, gano'n na kami. So, nadala ko dito kasi yun pala, training ground ko na pala yun dito sa tatahakin ko. Kaya I believe in God talaga sa ginawa niya sa buhay ko. Pero regarding to that kind of question, that will be your assignment. Depends on kind of question. Siguro, ako naman, dinadaan ko lang sa tawa at kinokorek ko agad yung sarili ko because walang mali sa pag-correct sa sarili ninyo. Ang pinakamaganda pa yan, may natutunan pa tayo, di ba? Kaya, sino ba ang perfect dito? Paglabas mo, perfect ka na agad. Pag anak mo sa mama mo, very amazing, good morning. Ano, baby ka pa rin, talagang matalino ka na. Dahil sa curriculum mo, wala namang ganun. Yun lang ang isipin mo, nobody's perfect. Si Lord lang ang perfect. So, bakit tayo, matakot magkamali? It's okay to be wrong, but you have to be right. Salamat sa pangalan. It's okay to be wrong, pero kailangan mo, may matutunan ka na lesson. Iko-correct mo lang sarili mo at huwag ka nang makinig sa paligid nga. Yun ang pinaka-tip. Huwag mong pakinggan yung mga, nila. Kung tatawa sila, blessing din yun kasi nabigyan mo sila ng kasiyahan sa buhay. Diba? Kasi yung iba, malapakalungkot sa buhay sila, natawa pa sila sa English mo. Di okay lang yan. Thank you so much for that kind. So yun. Thank you, di ba?